ang matalinong pagong at ang gutom na aso. Sa isang luntiang kagubatan, may isang lawa na puno ng malinaw at malamig na tubig. Doon nakatira si Pogi, isang mabait at matalinong pagong. Araw-araw, masaya siyang gumagala sa paligid ng lawa, kumakain ng malulutong na dahon, at minsan ay lumalangoy upang magpalamig. Isang mainit na araw, dumating si Bruno, isang malaking aso na pagala-gala sa kagubatan. Gutom na gutom siya at hindi pa kumakain maghapon. Sa kanyang paglalakad, nakita niya si Pogi na nakaupo sa isang malaking bato malapit sa lawa. Mukhang masarap ang pagong na ito. Naisip ni Bruno habang dahan-dahang lumalapit. Nang maramdaman ni Pogi na may paparating, agad siyang tumingala at nakita ang gutom na aso. Magandang araw, kaibigan. Masiglang bati ni Pogi, ngunit nakita niya sa mga mata ni Bruno na hindi ito naghahanap ng kaibigan, naghahanap ito ng makakain. Brr, gutom na ako. Sabi ni Bruno habang dinidilaan ang kanyang bibig. Ikaw, pagong, mukhang masarap ka. Maaari ba kitang kainin? Nag-isip ng mabilis si Pogi. Alam niyang hindi siya makakatakbo ng mabilis, kaya kailangang gamitin niya ang kanyang talino. Kaibigan, totoo ngang matigas ang aking shell, kaya hindi mo ako basta-basta makakain. Pero alam mo ba ang sikreto? Tanong ni Pogi. Ano iyon? Tanong ni Bruno, na biglang na-curious. Kapag ang isang pagong ay lumulab-lab sa tubig ng matagal, lumalambot ang kanyang laman at mas nagiging malasa. Paliwanag ni Pogi, kung gusto mo talagang matikman ang pinakamalambot at pinakamasarap na pagong, kailangan mo akong ilubog sa lawa at maghintay. Napaisip si Bruno. Wala naman siyang alam tungkol sa mga pagong, kaya naisip niyang subukan ito. Sige, ilulubog kita at hihintayin kung lumambot ka. Sabi ni Bruno habang dahan-daang tinulak si Pogi papunta sa tubig. Pagdampi ng malamig na tubig sa kanyang shell, ngumiti si Pogi at agad na lumangoy ng mabilis papalayo. Si Bruno naman ay naghintay sa gilid ng lawa, iniisip na babalik si Pogi kapag handa na siyang kainin. Ngunit lumipas ang ilang minuto, wala pa rin si Pogi. Lumipas ang isang oras, wala pa rin. Nagpatuloy sa pagsisid si Pogi sa ilalim ng tubig at nagtago sa likod ng mga bato at halaman. Samantala, si Bruno ay naiinip na at nagugutom pa rin. Niloko ako ng pagong na iyon. Sigaw niya bago umalis, naghahanap ng ibang makakain. Mula sa ilalim ng tubig, lumitaw si Pogi at tumawa. Minsan, hindi mo kailangang lumaban gamit ang lakas. Ang talino at diskarte ang makakapagligtas sa iyo. At mula noon, mas naging maingat si Pogi sa mga hayop na gustong kumain sa kanya. Aral ng kwento. Hindi kailangang malakas para malampasan ang panganib, minsan ang talino at tamang diskarte ay sapat na. Maging maingat sa mga taong may masamang balak, huwag basta-basta magtitiwala. Ang pagiging matalino at mahinahon sa oras ng panganib ay makakatulong upang makahanap ng solusyon.